Magandang umaga ulit sa bawat isa. Tayo po ay nandito ulit sa ating online worship service at tayo po ay magkakaroon ng message for this morning at mamaya din magkaroon tayo ng Zoom conference para po sa pagkukumustahan. So mga kapatid sa pananampalataya, ako po ay bumabati ulit sa inyo ng magandang umaga. Napakadakila po ang Diyos sa ating mga buhay kasi ngayong umaga to ay napakaganda, hindi masyadong mainit at malamig, tamang-tama lang. Ngunit katulad ng palagi kong sinasabi, although tayo ay nasa lockdown or quarantine, ang salita ng Diyos ay hindi po nalalockdown. Ito po ay nakaabot sa lahat ng mga tao. Mayroon nga nag-post dito sa akin na isang kaibigan ko na ito daw panahon na to ay parang irony, no? Mayroon kang maraming pera pero hindi mo magagamit, no? Mayroong malinis daw yung hangin, ngunit tayo ay nagmamas. At ang isang nakakapag-strike sa akin ay hindi tayo nakapag-worship, no? Nakapagtipon-tipon. Hindi pinagbabawalang magtipon-tipon on physical worship, but marami pong nagwo-worship sa kapanahunan ito sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan, no? Mayroon pong family worship na sila ay nag-worship sa kanilang mga bahay, kanilang mga family. Nakikita natin yan sa mga social media. At sa kapanahunan din ng Sunday, marami pong nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng online. So, wala tayong pinagbabawalan tayong mag-worship physically, pero mayroon pong nag-worship ng madami pong taong nag-worship sa panahonan ng crisis. Siguro ang mga crisis din ay providence nito ng God, no? Although marami itong mga negative effects sa ating mga buhay kasi naapektuhan yung economy, naapektuhan yung ating movement bilang tao, pero mayroon nitong effect sa atin na lalo tayong lumapit sa Panginoon sa kapanahonang ito. Siguro parang ibinigay talaga ito para ang mga tao ay makita na wala silang kakayahan, kundi ang Diyos lamang ang nagko-control. Hindi nila makikita, hindi nila magagamit ang kanilang mga resources, power, kayamanan, pera. In fact, ang mga first world countries nga ay parang nag-give up na sila, na parang sumuko na sila na ito talaga ay Diyos lamang nakapagbigay sa atin ng parang solusyon, no? So sa umagang po ito ay gusto kong talakayin ang isang aspeto sa ating buhay na kailangan natin. Ito po yung wisdom, no? Ano ba itong wisdom? Ito yung kaalaman natin bilang isang tao para makapag-act tayo sa mga situation na ating nararanasan sa ating mga buhay. So, mayroon pong iba't ibang klaseng wisdom, mayroon pong worldly wisdom, at mayroon din pong spiritual wisdom na yun ang gusto kong tatalakayin sa umagang ito. So, tayo po ay magbukas sa ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 2. Babasahin ko ang buong chapter 2 sa umagang ito bago tayo manalangin, no? So let us open our Bibles sa 1 Corinthians chapter 2. Although ang ating bibigyan ng diin dito yung simula ng chapter 6, but gusto ko mabasahin ang chapter 2 verse 1 hanggang sa 16. So 1 Corinthians chapter 2. This is a Tagalog version. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim ng panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipinangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at sa pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangusap batay sa karunungan ng tao,
kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, mababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ngunit, sa may mga sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o mga tagapagmahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Verse 7, ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating kaluwalhatian bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Verse 10, subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa inisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinililiwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Katulad ng palagi naming sinasabi na ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo na walang nagagawa sa aming mga buhay. Katulad ng tubig na galing sa langit, ito ay hindi babalik sa langit na hindi na gagawa ang kanyang purpose na magdilig sa mga halaman upang mayroong sumibol ng mga tanim, nagbibigay ng ani at nagbibigay ng mga seeds upang magamit din sa mga susunod na pagkakataon na pagtatanim nito. Ganon din ang aming pagkakaunawa na yung mga salita, hindi babalik ito sa iyo na walang nagagawa sa iyong buhay. Ang mga nakakarinig nito, Lord, ay nabibigyan ng seed of faith na magbubunga o masinusibol, magbubunga, higit sa lahat, magbibigay ng produce upang magamit din po na may hasik sa mga tao na hindi pa po nakarinig ng salita. Lord, kami po, Lord, ay nananalig sa iyo na ang iyong mga salita ay gagamitin mo sa umagang ito. Hindi ang aking pananalita, kundi ang iyong pananalita na ibibigay sa akin, ang iyong mensahe na ibibigay sa akin upang marinig po ng mga tao. At patuloy na pinapanalangin, Lord, na buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan po namin, Lord, ang iyong mensahe sa amin sa umaga ito. I-bless mo rin, Lord, ang bawat isa na nakikinig ng mga mensahe ito sa kanilang mga pamilya at sa iba pa po, Lord, pakikinig nito. Salamat mo, Lord, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
So, katulad ng ating binasa kanina, ito po ay tungkol sa spiritual wisdom. No? Ito po ay nagsisimula doon sa chapter 6, sa verse 6, verse 6 na this is spiritual wisdom. So, sa kapanahunan po ito, lalo na sa crisis ng COVID-19 pandemic na to, marami pong nag-iisip sa atin, ano ba ang dapat natin gagawin? Bigyan mo po kami ng wisdom. Marami pong nananalangin sa atin. Bigyan mo kami ng wisdom upang paano kami maka-survive, no? Sa kapanahonang ito, kung walang-wala talaga tayo, pinapanalangin natin na bigyan tayo ng wisdom kung anong gagawin natin upang maka-survive. At yung iba naman ay paano magiging safe, no? Marami po ang taong nag-iisip sa kapanahonang ito. In fact, maraming nagbabasa ng mga books about philosophy, about how-tos, kaya dumadami ngayon ang mga YouTube or internet live na tinuturuan ng mga tao how to earn while in-house, how to make business while in this situation na hindi tayo makakalabas, paano pang mga gagawin natin. So, mabuti din yung philosophy na yan, but ang ating babanggitin dito or ating talakayin dito ay more on the philosophy or the wisdom of this world. Kasi kailangan natin ang wisdom from spiritual realm, no? Kaya yung binibigay sa atin ng Panginoon. So maraming magtatanong sa atin, no? Ano ba ang makukuha ko ngayon diyan sa pakikinig ng mga itunuturo mo sa akin? Ako naman ay nagtatrabaho dito, ginagamit ko yung aking wisdom, at ako naman ay maayos naman. O kung hindi maayos ay parang malayo yung ituturo mo sa akin siguro ngayon, kasi I anticipate na yan ay about spiritual things na naman, no? But kailangan natin ito kasi ang gift of God, the grace of God is hindi lamang yan spiritual, kundi mayroon din yang effect sa ating buhay habang tayo nandito. But the more important one is ano ba talaga ang makukuha natin sa pagbabasa ng Biblia? Hindi lamang pagbabasa ng Biblia, kasi marami pong nagbabasa ng Biblia na wala naman din na nakukuha unless ang God talaga ang magbibigay sa kanila ng unawa. So, katulad ng yung spiritual wisdom, sabi niya dito sa verse 6, however, we speak wisdom among those who are mature. No? So, medyo nakakaano din to, kasi who are mature. Kasi yung mga nakakaunawa na daw, no? Yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. No? So, paano itong however? No? Kasi palagi kong binabanggit yan, pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, we have to know the verses before these verses. No? Kasi hindi naman tayo parang piece by piece lang ang ating pagtuturo. Kailangan natin ng medyo preamble o ano ba yung basihan nito, bakit sinabi ni Pablo na however. Sa Tagalog ay sinasabi niya 6, sabi na sa 6, ang katotohanan ng ipinangaral, no, namin tungkol kay sabi dito sa verse 6 sa Tagalog ay ngunit sa mga sapat na gulang na pamumuhay espiritual. So, ano ba yung ibig sabihin ng may mga sapat na gulang na? So, bibigyan ko muna ng parang basihan itong ating text na to upang maintindihan ng bawat makikinig sa atin kung bakit na sinabi niyang however. Kasi ang Corinthians po ay isang sulat ni Pablo yan, out of the 13 epistles of Paul, na isinulat yan sa Biblia, nandito yan sa Biblia. Yan ay importante na makita natin na ito ay sulat ni Pablo sa mga Corinthians, sa mga taga-Korinto. Ang Korinto po ay isang lugar sa kanilang kapanahonan na nandun lahat ang economy, no? Parang yan ang center of economy nila sa kapanahonan nila. At the same time, nandoon yung mga Greeks, no? Yung mga philosopher na marami silang mga philosopher doon. Kaya nga doon sa verse 18 ng chapter 1, sinabi na dito sa verse 18 ng chapter 1, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. No? It is the power of God. Kaya nga, sabi nga, yung mga
Jews daw ay mahanap ng mga himala. Yung mga Gentiles ay parang mahanap din sila ng wisdom, no? So, yung mga, alam po natin, may dalawang tao po sa kanilang panahonan, yung mga Gentiles at sa mga Jews. Ang mga Jews po ay yung naniniwala sa law of Moses, no? At ang mga Greeks, yun yung mga matatalino. Alam po natin, meron pong mga great philosopher. Alam po natin si Socrates, no? Yun si Socrates. Tapos ang kanyang tinuturuan ay si Plato, no? At ang tinuturuan po ni Plato ay si Aristotle. At ang tinuturuan din po ni Aristotle ay si Alexander the Great. Na si Alexander the Great ay ginamit ng Panginoon yan upang masakop ang makaramihan ng empire na kapanahunan nila in 10 years lamang. He's a great military tactician and strategic siya na nagagawa niya, hindi lamang siya strategy, kundi siya talaga mismo ang lumalaban doon sa mga giyera. Si Alexander the Great ay ginamit niya ng Panginoon upang ma-Hellenize ang mundo, yung kanilang mundo. Ang ibig sabihin ng world kasi nila doon, yung mga empire lang, na siya ay taga Macedonia, ngunit natalo niya yung mga Persian king, no? At nandoon na siya, umatake siya sa mga iba't ibang lugar, pumunta siya sa Egypt hanggang malapit na siya doon sa India, no? At saka doon sa Asia. So ginamit siya doon at upang may pahayag na mayroong isang salita, kasi ang Greek na salita ay yun ang ginagamit ng mga tao noong kapanahonan nila upang ma-prepare yan, kasi in the fullness of time God sent His Son in the form of a man, no? Under the law, no? Para ma-save yung who are under the law. Ginagamit niyan in the fullness of time na ang salita ay Greek na, although maraming mga iba tao doon mayroon silang iba't silang salita, pero pinipilit ni Alexander the Great na kung masakop nila ang bansa nila, kailangan lang mag-aral ng Greek upang magiging united ang empire ng kapanahonan nila yun. So ginamit ng Panginoon yan upang pag nagdating ang gospel, ang magandang balita ng kaligtasan, ay maintindihan yan. Tapos ginamit din yung Romans, yung peace, na kailangan mayroong peace, na pag nag-travel ka, hindi ka masyadong natatakot. Pero ang point ko dito ay maraming mga tao dito sa Corinthians na mga matatalino. Kaya nga sabi ni Paul dito sa unahan, yung preamble nito, pinapakita niya na iba ito. Hindi ito karunungan ng mga matatalino. Kaya nga sabi, where are the wise? No? Where are the scribes? Wala kayo kung ang salita ng Diyos. So sabi niya dito sa chapter 2 verse 1, I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. So, nung lumapit si Paul doon sa mga Korinto at sa kanyang ibang mga missionary churches, hindi niya ginamit ang kanyang speech, ang kanyang talino. Although si Paul ay matalino siya sa kanyang mga knowledge, kasi siya ay nag-aaral sa kapanahonan nila, si Gamaliel, no? Siya ay Pariseo. Kabisado na yung law, kasi sinasabi ng Bible na si Paul ay parang kabisado niyang mga batas ni Moses, at nag-aral siya kay Gamaliel, the great theologian sila niya, rabbi nila sa kapanahonan niya. So, hindi mo masasabing si Paul ay walang pinag-aralan sa Bible. But sa kanyang pananalita ay hindi siya masyadong magaling, kaya nga sabi niya dito, natatakot ako, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Bakit naman natatakot si Paul doon? Kasi nakaharap na yung mga matatalino. Hindi siya masyadong magaling magsasalita. Natatakot siya at nanginginig siya sa pagsasalita. Pero ang sabi na, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So he has the boldness to present the gospel to the people, no? And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kaya nga, medyo lumakas din ang loob namin na magsasalita. Sabi ko nga doon sa mga elders din sa church na hindi naman yan, Brad, sa kagalingan ng inyong pananalita, kundi kung talagang may Holy Spirit sa iyo, no? Kung namumuhay ka talaga ng maayos, at yung Holy Spirit ay nasa iyo yan, yun ang gagamitin ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita sa mga taong nakikinig sa iyo.
Kaya nga, mas okay pa sa akin yung tao na nagsasalita siya ng hindi siya masyadong magaling pero maayos ang kanyang buhay. Kasi yan po ang gagamitin ng Panginoon na maski hindi masyadong magaling yung kanyang pagsasalita, pagdating doon sa mga tao, kung nabubuksan ang isip ng spiritual mind ng mga tao, maski pangit yung pagka-pronounce mo, pangit yung pagkaka-deliver mo, pagdating doon sa tao, ay maging maayos yan. Kaya nga binibigyan ko ng boldness yung mga elders din doon sa church na sige lang, just live your life to the fullest of God, then use the power of God, no? The demonstration of the Spirit of God. Bakit? That your faith, sabi niya sa verse 5 ng chapter 2, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Para kung mabago ang mga tao nakikinig sa atin, parang kung nabagong tao nakikinig sa atin, ang kanilang faith ay hindi sa pamagitan ng kagalingan ng mga taong nagsasalita, kundi sa kagalingan ng banal na espiritu at ng power of God, no? Kasi sabi nga ni Paul ay sa Romans 1:18 na I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God for salvation to those who believe, first to the Jews and then to the Gentiles. Yes. Kaya sabi dito, kailangan natin maintindihan ito na dinideliver nito ni Paul, not the power of wisdom of men, but of the power of God. Para pag na-convert ang isang tao, na-regenerate ang isang tao, ay hindi ibig sabihin na magaling kami na nakakarinig ng salita ng Diyos, kaya magaling yung speaker, kaya kami ay nakukonvert o na-regenerate yung tao dahil sa power of the Spirit and the power of God na nakikinig dito. Kaya nga sabi dito, however, we speak wisdom among those who are mature, yet not of the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. So sabi ng dito, mga nagko-commentary dito, sino ba yung rulers of this age who are coming to nothing? No? Na mawawala din sila, no? Sabi nga dito sa Tagalog ay ngunit sa may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangaral namin, subalit hindi sa karunungan ng sanlibutan ito o mga tagapamahala sa ngayon ay nakatakdang malipol. So sabi daw mga dito, according to aking pag-aaral, it could be either the government, the presence na physical talaga na government, na eventually mapapalitan din sila. But mayroon din dito talaga which I prepare na ito yung mga rulers of this age, yung mga spiritual being na they're just temporary here. Kaya nga, they're rulers of this world, no? Kaya nga, kung babasahin natin na 2 Corinthians 4:4, dapat meron tayong basihan dito. Bakit sila naging rulers? Kasi sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, sabi dito, verse 3, but even, verse 3 ng chapter 4 ng 2 Corinthians, simulan natin ng 3 para may context. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Sabi niya, tayo na nakatalokbungan ang gospel, no? Katulad nito, itong gospel na to, natatalokbungan yan, nahaharangan yan sa paningin ng tao, kasi the God of this age, that is Satan, no? So they're the rulers of this age. Sabi nga dito sa ating binasa, yet not the wisdom of this age. So, verse 7, but we speak, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7. But we speak the wisdom of God in mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory. So mayroong mga ages, no, which none of the rulers of this age, that is chapter 8, which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. So sabi nito, kung alam lang nila ang wisdom na galing sa Panginoon, ay hindi nila yung mga rulers of this age, yung age na to, katulad na aking binasa, ito kasi yung age na
ah, under pa tayo sa the God of this world, of this age, which is Satan. Although spiritually natalo na yan ni Jesus Christ, no? Nakuha na niya yan, natalo na niya, he conquered the enemy. But nandito pa tayo, hindi pa tayo glorified body, nandito pa tayo sa mundong ito. So kailangan natin maintindihan yan na we are still in this world, no? Sabi nga ni Jesus Christ doon sa kanyang panalangin sa mga alagad, katulad din natin, sabi, I do not pray that you will take them out of this world, but take them out from the influence of evil, no? So, ang influence ng evil ay nandito pa sa atin, no? Unang-una, nandyan pa si Satan, no? Nandun pa yung system of the world na bulok, na maling-mali talaga, kasi hindi natin mababago yan, kasi yung talaga ang design ng ating Panginoon. Hindi naman design, yun yung talaga ang nangyari sa ano na to, na andun pa tayo under sa system ng corruption, no? Kaya nga doon sa akin tinuro din sa 2 Peter that He has given us all things so that we can partake the divine nature of God and escape the corruption of this world. Kailangan na tayong makatakas doon. So, ano ngayon itong wisdom? Kasi marami pong nakikinig, Brother Carlo, ang tagal naman ng wisdom na yan, no? Na wisdom na yan ay it is the mystery of God, no? Hidden, but verse 7, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory. So, if you're listening now, if you're not a believer, medyo mahirapan ka dito kasi we're talking first of the wisdom na galing ito sa Panginoon. This is a mystery, no? Kasi ang mystery po, pag nakaka-encounter ka ng word dito sa mystery dito sa Bible, sa New Testament, ibig sabihin yan ng mystery, hindi yan pinaalam doon sa Old Testament sa mga unang tao. Yan ay pinaalam yan ngayon lamang dito sa mundo sa atin ngayon. Kaya nga kung pupunta ka sa Ephesians 3, mayroon dong mystery. Anong mystery nandoon sa Ephesians 3? Ang mystery doon na ang Gentiles at ang Jews ay isa na sila, sa church na sila, kasi hindi nila maisip yun noon sa Old Testament na ang mga Gentiles ay pwedeng mag-partake ng blessings na para lamang sa mga Jews, kasi inisip lamang ng mga Hudyo talaga na parang kami lamang ang maliligtas, no? Yung inisip nga nila sa mga Gentiles ay mga dogs yan, mga dogs at saka mga panggatong yan sa impyerno. Hindi nila maintindihan yan na pwede palang magkasama ang mga Gentiles at saka Jews sa isang church, no? Kaya nga sabi doon, there is no Jews, there is no Gentiles or Greek, nor barbarian, nor Scythians, nor male, nor female, nor slaves, nor master. Mag-isa na yan. At the same time, doon naman sa Ephesians 2 naman, na parang Colossians 2 naman, na parang, which is, ito yung major topic natin na mystery din yan, na you are now in Christ. Hindi masyadong makuha yung mystery na yan, na you who believe on Jesus Christ, His work and His nature, His person, you are now in Christ Jesus Christ. You are now in Christ and Christ is in God. Kaya nga united kayo. That is the mystery na natin maintindihan. Kasi pag maintindihan natin yung mystery na yan sa Colossians 3:3, sabi doon sa Colossians 3:3, sabi dito, Colossians chapter 3 verse 3, sabi dito, for we are circumcised. Colossians 3. For you died, no? Colossians chapter 3 verse 3. For you died and your life is hidden with Christ in God, no? Sabi na, you died and your life is hidden in Christ. When Christ, verse 4, when Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. So, that is the mystery na marireveal dito sa atin ngayon, na dapat din nating ma-inculcate sa isip nyo na
If you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, you are now in Christ. That is a mystery na i-reveal sa atin na kung tayo pala ay kay Kristo na, wala na tayong pagdududa. Kasi sabi nga, ito nga si Charles Stanley, ang kanyang nakapag-born again sa kanya ay sa chapter 3:4. Sabi ni Charles Stanley, nag-aaral sila doon ng isang subject about Greek yata yon. Tapos nabasa niya dito, when Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Sabi ni Charles Stanley, nasa kaligitnaan siya ng klase na bigla siya sumigaw. Imaginein mo yon, nasa kalagitnaan ka ng klase, biglang nabubuksan ang iyong puso't isipan. Sabi, when Christ who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Kaya doon siya na kung saan ang si Jesus Christ, wala na siyang takot kasi nandun na sa kay Jesus Christ. You are now hidden with Christ in God. So, meron din mga ginamit sa atin. Kunyari, yung dalawang great Reformation person sa atin. Yung isa, ang sabi niya, ang kaniyang pananaw sa kaligtasan, pareho-pareho lang naman ito, yung mga Reformation, great theologians sa atin sa Reformation. Kanyang nakakita, sabi niya, the law, no? Kailangan natin maintindihan yung law. Kailangan natin matakot tayo sa Panginoon. Kasi kailangan natin matakot kasi mapupunta talaga tayo sa impyerno, no? But naintindihan yung law. Kaya kailangan niya maintindihan yung law kasi kung may law na ikaw ay mapupunta sa kapahamakan, maintindihan mo yung grace. Kaya nabuksan niya na the righteousness of God is the righteousness that would come to us, is the righteousness from God. Nabubuksan na niya, sprang open. Ang kanyang nakikita, nag-sprang open niya na parang hindi pala righteousness ko ang makakaligtas sa akin. Kasi takot na takot siya sa law. In fact, kailangan niyang mangumpisal ng ilang beses, 6 hours a day para lang makatakas siya doon sa kanyang conscience na makasalanan siya. Pero nung nag-sprang open yung kanyang mind, nakita niya na hindi pala sa pamamagitan ng aking mga kabutihan na ako'y maligtas. Yun ay nakikita niya, no? Yun si Martin Luther na sinasabi niya. Ginagamit yan si Martin Luther na mabubuksan ng ating puso't isipan. Hindi yan ang leader ng mga church, hindi yan ang isang Reformation guy na ginamit ng Panginoon upang mabuksan na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng batas, kundi sa pamamagitan ng righteousness na i-impute sa atin. Meron din isang great theologians din doon sa Reformation. Ang sabi niya, although itong mga great theologians ito, pare-pareho ang kanilang pare-pare pananaw na we are saved by grace through faith, no? Kaya nga maraming nagsabi, iba't iba naman ang inyong mga denomination. Paano kayo magiging isa? Siyempre, mayroon sinatawag doon na drive train. Kung bibigyan natin ng may mga drive train tayo of our faith, no? Halimbawa, para lang malinaw sa atin yan na although maraming sinasabi ng na-accuse tayo na marami naman kayo, sinong totoo sa inyo? Dapat malinaw diyan sa mga tao na may mga pananaw, may mga doktrina na dapat mag-adhere yung isang Christian church doon. Halimbawa, he believed on one God, no? He believed in Jesus Christ is deity, Jesus Christ is God, Jesus Christ is also truly man, is truly God. Pag hindi ka doon na isang denomination ka na hindi ka nag-adhere doon sa Jesus Christ is truly man and Jesus Christ is truly God, hindi ka dapat makasakop doon sa mga Christian group. This is parang parang usapan na lang yan, parang open secret yan. Na although magkahiwa-hiwalay tayo sa ibang mga doktrina, kung ano ang ating pagbabaptize, kung yan ba immersion, kung yan ba sprinkling, pero dapat mayroon doon sa drive train doon na dapat Jesus Christ is truly God, Jesus Christ is truly man. Dapat maniniwala tayo na salvation is by grace through faith, no? So, mayroong mga drive train faith diyan na dapat mag-adhere tayo. Hindi tayo pwedeng magtayo lang ako ng isang Christian church tapos hindi ako mag-adhere doon. Hindi ka pwedeng tatanggapin. So, although we have so many denominations, dapat mag-adhere sa isang mga group of
sets of doctrine na mag-adhere. Kung hindi ka nag-adhere doon, you cannot be considered a Christian church, you will be considered a cult, no? Yung dapat substitutionary atonement, dapat si Jesus Christ ang namatay para sa atin, no? Kailangan mag-adhere tayo. Merong isang tao doon, ang pangalan niya is si John Calvin. Although maraming ayaw kay John Calvin, pero hindi naman nila binabasan the Institute of Christian Religion. Hindi nila alam si John Calvin ay parang, although he is more on justification, hindi nila alam na si John Calvin ay more on sanctification. Kasi ang sabi ni John Calvin, I can explain to you, na parang kailangan mo talagang maging banal because Jesus Christ is in you. Yan ang kanyang ginagamit. Jesus Christ is in you. Na, ikaw Kristiyano ka. You have Jesus Christ in yourself. You have the Trinity in your life. You have Jesus Christ. You have the third person of the Trinity. The Holy Spirit is in you. No? You have God is in you. Kasi although maraming verse na, in fact 90 verses nga na we are in Christ, no? And Christ is in us. Pabalik-balik yan sa New Testament. So, mayroon din doon sa Ephesians 1:13 na we are sealed with the Holy Spirit, no? We are sealed with the Holy Spirit. Kaya hindi na tayo matatakot kasi kung bubuksan natin ang Ephesians 1:13, katulad ng sinasabi ko dito, dapat marinig natin to Ephesians 1:13. Sabi ni Ephesians 1:13, in Him you also trusted. No? You also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Kaya ang gospel is our salvation. Uulitin ko, Ephesians chapter 1 verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Sabi nito, He is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of the glory. So, the Holy Spirit is in us. Mabalik lang natin itong redemption na to kasi marami nagtatanong, ano ba talaga yung redemption na yan? Kasi dapat maintindihan natin na yung sinasabi ko nga palagi sa gospel, sa ating salvation, meron tayong three components: justification, sanctification, and glorification, which is synonyms to redemption. Bubuksan niyo ang 1 Corinthians 1:3. Sabi dito sa 1:30, 1 Corinthians 1:30. Sabi dito sa 1 Corinthians 1:30, but of Him, you are in Christ Jesus. No? In Christ Jesus ulit. Who became for us wisdom of God. No? Wisdom of God and righteousness. This is justification kasi alam po natin yung justification ay we can only be justified if we have the righteousness of Jesus Christ in us. This is the verse na mayroon tatlo kaagad: justification, sanctification, and glorification. Ulitin ko, but of Him you are in Christ, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. No? So, dito pinapakita na nandun tayo yung mayroon tayong justification. We're justified by God because we have now the righteousness of Jesus in Christ. All our sins are paid. He substitute for us. Yun ang mahirap ma-explain yung justification kasi He substitute for us. Hindi na tayo nakikita ng God na makasalanan, kundi si Jesus Christ who is in us. No? Tayo ay natatakpan. Palagi kong ini-illustrate yan sa atin na hindi na nakikita kasi tayo ito makasalanan. No? Example, itong mga itim na to ay makasalanan natin ito. We are now in Christ. Kaya nga doon sa Colossians 3:3, we are now hidden in Christ in God. So, hindi na nakikita ang ating sarili na makasalanan, but Jesus Christ na ang nakikita ng God. Kaya sabi dito, redemption, sanctification, and righteousness, ng wisdom. Kailangan natin maintindihan itong wisdom na to kasi yun ang topic natin. Sabi dito, 1:30 ng 1 Corinthians. But of Him you are in Christ Jesus, who become for us wisdom from God. Yan ang topic natin, wisdom from God .
dash, righteousness, and sanctification and redemption. That as it is written, he who glorifies, let him glory to the God. So, kailangan natin maintindihan natin ito, no? So, babalik tayo doon, no? Kasi gusto ko lang makita yung ating wisdom na kailangan natin maintindihan ito, na kung hindi man lang kung naintindihan ito ng mga namumuno, no, sa spiritual beings which is Satan, hindi nila pinatay si Jesus Christ, no? Babasahin natin. Which none of the rulers of this age knew, for had they known that they would not have crucified the Lord of glory. Hindi nila dapat crucify yun kasi yun yung parang pinaka ultimate talaga na mission accomplished, eh. But it is written, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Sabi doon sa verse 9 ng chapter 1 and ng chapter 2 ng Corinthians, 1 Corinthians 2:9, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God, verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Kasi, ang ating puso ay nire-reveal ito sa atin ng banal na Espiritu. Searches all things. Kaya nga pumunta kayo sa Psalms 42, mayroon tayong kanta, as the deer panted for the water, so my soul panted for you. No? Na-thirst ang ating soul, naghahanap tayo ng katanungan, wisdom, katanungan yan. No? For what man knows the things of man, except the Spirit of man, which is in him? Even so, no one knows the things of God, except the Spirit of God. Sabi dito, kung anong nalalaman ng man, hindi yan marireveal. Kaya ikaw lang nakakaalam ng iyong puso. Kung hindi mo sasabihin sa iba, hindi yan malalaman ng iba. Kasi wala naman silang power to read your mind. No? Only you can know what are the things in your mind. Ganon din sa Panginoon. Sabi dito, yung alam ng Panginoon, hindi rin yan nare-reveal sa mga tao except the Spirit of God. So kung mayroon tayong mga secret, hindi yan marireveal doon sa ating mga kasamahan sa bahay, sa ating asawa, sa ating mga kalaro, sa ating mga kaibigan. Kung hindi natin sasabihin yan, hindi yan marireveal. Ganon din ang Panginoon. Hindi yan marireveal sa ibang tao except the Spirit of God. Ano ngayon ang connection nito, Brother Carlo? Ang connection nito is ganito, eh. Tayo, no? Mayroon tayong Holy Spirit. Kaya nga sabi ko doon sa natin, we have three parts doon, the Spirit, the soul, and the body. Nung nabuksan, nabuhay na ito yung ating spirit, nakapag-link na tayo sa Spirit of God. So, ang kalaman ng Diyos, nare-reveal na sa Holy Spirit. Ngayon, paano nare-reveal ito sa akin? Kaya kung may oras pa nga tayo, Galatians, sa Romans 8, kikita natin na one of the reasons why we are secure in our salvation, because does the Holy Spirit testify to our spirit that we are saved? Kung ang Holy Spirit ay nag-testify sa iyo at makapagsabi kang God, Abba the Father sa iyong anak, sa iyong Panginoon, that is one of the revelation. Pag matawag mo na ang Panginoon na Abba the Father, that is one of the revelation. Kasi no one can call Jesus Christ as Lord except the Holy Spirit will reveal it to Him. Pwede kayo magsalita, Jesus is Lord, Jesus is Lord. That is only perfunctory. Walang effect yan. Parang sinabi mo lang yan, just for the sake of masabi mo lang, kanta-kanta ka, just for the sake of singing, kasama-sama ka doon. But without the Holy Spirit, you cannot say that Jesus is Lord. Kaya nga, isa sa mga doon sa Romans 10:9, unless you say in your mouth that Jesus Christ is Lord, you will and believe that He raised from the dead, you will be saved. So, dito naman ay for what man knows things the things of man except the spirit of man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. No? Lahat na, we have not told that the things that freely God. Sabi nga sa Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. One of the title of God
is the Father and is the blessed is blessed blessed. Basahin ko sa Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. One of the titles of God is the God and Father of our Lord Jesus Christ. This is one of the title of God. The God and Father of our Lord Jesus Christ was blessed us with all spiritual blessings, in every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. So, dapat malaman natin dito. Balik tayo sa 1 Corinthians to. Sabi na, now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man wisdom teaches, but which Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Napakahirap itong verse na to. But ang sabi dito, we also speak, not in words which man. Kaya nga kung tayo nagpe-present ng Gospel of God, mahirap talaga ito kasi alien ito sa mga taong hindi pa nananampalataya kay Jesus. But we cannot change the message of the gospel. Kasi marami po, babaguhin natin ang gospel para makarinig ng mga taong hindi pa nananampalataya kay Jesus Christ. Kasi kawawa naman yung mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Tapos babasahan mo ng spiritual things, babasahan mo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng Savior, si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. Parang iba hindi naniniwala doon na parang it is offensive to those people. It is offensive to those people. But wala tayong magagawa doon. Although it is offensive to those people na ikaw ay makasalanan ka. Ikaw ay nung bata ka pa ay makasalanan ka na. Ikaw ay nature mo talaga ay makasalanan. Ikaw ay mangangalunya, mamamatay tao, covetousness, no? Lasinggero, idolatros, lahat ng covetousness. Pag sinabi mo yun sa mga tao, ayaw na pumasok sa church, ayaw nang makinig. Siguro yung iba, ito turn off na itong message na to. Kasi, that is the spiritual things. Tapos sabihin natin, namatay si Jesus Christ sa iyong kasalanan, you need a Savior, and it is before the foundation of the world. Nakaplano na yung redemptive plan na yan. Kailangan mo lang maniwala kay Jesus Christ. You abandon all your righteousness and accept the righteousness of God. Hindi maniniwala yung mga tao makikinig sa atin, no? Pero wala tayong magagawa. Kaya nga sabi ni Paul, babaguhin ba natin itong ating message? No, I did not come to you with the persuasive words, no, of human wisdom, but so that when you will be converted, mga kapatid, kung ikaw makikinig ka, kung you will be converted, you will hear the gospel of Jesus Christ. Hindi ito by the human wisdom, kasi foolishness ito nga sa mga tao eh. Kaya nga napakahirap i-explain ang gospel sa mga tao. Bakit? I-explain mo sa mga tao si Jesus Christ na na-crucify, namatay sa iyo. In the first century, sabi mo, kalukuhan yan, stigma yan. Sabihin mo, you can only go to the Father, walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan ni Jesus. That is politically incorrect. People will not listen to us kasi Jesus Christ is the only way. How about the other people na walang Jesus Christ? That is another topic. Ang sabi doon, this gospel can be explained to those people na malapit nang mamatay, maski wala silang ginawa. If Jesus Christ will regenerate them and he will believe, he will be in paradise, katulad ng yung isang kriminal na kasama ni Jesus Christ. No one will believe us na natural things, kasi sabi na, wow, ano yan? Magic na walang gagawin yung tao, maliligtas. No. Number 4, ito ay maiintindihan ng mga taong hindi matatalino. In-explain mo ito sa mga matatalinong tao, doctors, attorney. Ako nga, hindi makakaintindi. Yung ikaw pang walang pinag-aralan ay makakaintindi. Mahirap yung gospel na yan. At the last one, sabihin mo, if anyone wants to come up after me, he should deny himself, take up his cross, and follow me. No one can deny himself. Maski pa sabihin ko sa'yo, no one can deny himself. Ikaw ba kaya mo i-deny yung sarili mo? Unless God will regenerate your mind,
Unless God will change your mind, you will not deny yourself. So it is very hard to explain the gospel to ordinary people. Kaya sabi dito sa 13, these things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Comparing spiritual things with spiritual. Ang cleanser dito, ganito. Verse 14, dapat ma-memorize na natin ito. But the natural mind does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Maski anong explain mo sa gospel, the spiritual things, to the natural mind, they will not receive it. They will reject it. That is foolishness. They will reject the gospel, mga kapatid. They will reject the gospel. Sabi niya, but the natural mind does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor he can know them, because they are spiritually discerned. The antecedent here is they, the spiritual things, is spiritually discerned. This can only be discerned spiritually. Malapit na tayo. But he who has the spiritual but he who is spiritual judges all things, yet he himself is the right judge by no one. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? Sino nakakaalam? The mind of the Lord, that he may instruct him. But we have the mind of Christ. Mga kapatid, if you are regenerated, if you are illuminated, if you are transformed from death to life, you will understand this, because you have the mind of Christ. Jesus Christ is in you. The Holy Spirit in you, the God our Father is in you, package na yan. Ngayon, tatanong natin dito ngayon sa ating sarili, how can we get or increase the spiritual wisdom? So, marami pong magtatanong. Halimbawa, ako po ay nakikinig sa iyo, Brother Carlo, ngayon. Wala pa akong spiritual things in my mind. How can I get it? Lalo na ngayon sa COVID-19, problemado ako. You're giving me an spiritual things. Walang-wala yan malayo sa akin. Una-una, sasabihin ko muna sa inyo kung bakit hindi ito pwede makukuha sa sarili nating kakayahan. Mayroon tayong mga kapatid na manipulation, no? Katulad ng, although mayroon namang good intention talaga yung ating mga teachers din na sabi na dapat kailangan natin ma-born again. Tatanungin, paano tayo ma-born again? You have to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kaya tayo minsan napupunaan tayo kasi ang sabi naman doon, you will be born again by the Word and Spirit. Pero dahil sa kagustuhan ng mga tao na talaga i-concretize yung ating gusto na kailangan mo ma-born again. Kaya nga merong isang great din natin na tagapagsalita na how to be born again. You cannot born again a person. You cannot regenerate a person. Ang trabaho mo, you have to present the gospel. I-reject yan ang gospel na yan kasi sabi nga doon sa Romans 10 na how can everyone who believes in the Lord will be saved? How can they believe on Him? How can they call on Him whom they have not believed? How can they believe on whom they have not heard? And how can they heard if there is no preacher? And how can a preacher be if he has not sent? But mayroon sabi na, but not everyone believes our report. Not everyone will believe the gospel. Not everyone, sabi nga sabi ni Isaiah na predict na Isaiah, not one will believe. So sabi na, dahil sa gustuhan nito nga, madali lang yan maging born again. Anong gagawin natin? You have to receive your Lord and you have to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Ganun lang kasimple. But hindi yan. You cannot be born again by that one. No? Meron din tayong mga yung parang evangelical movements. Maraming tayong evangelical movements na parang nauso nga yung anxious bench na sinasabi, kailangan na i-manipulate mo tong tao na to na parang ilagay mo dyan sa alanganin sa isang sitwasyon na yan na parang para receive siya ng isang kay Jesus Christ as Lord and Savior. Ako ay may experience ako dito, hindi lamang dito sa pagtanggap ng isang tao, kundi sa panliligaw talaga. Napunta ako sa isang cult, tinanong ko yung leader na nag-evangelize sa akin, nag-share sa akin, sabi na, ako ay may girlfriend ako. May girlfriend ka na. Saan? No? Nagdadalaw lang kami. Sabi niya, ito, gandang babae, pinakita na sa picture. Tapos sabi niya, pero hindi pa niya alam na girlfriend ko siya. Nagulat ako.
girlfriend mo, pero hindi niya alam na girlfriend ko siya. Kasi yan talaga ang binigay sa akin ng Panginoon. Yan ang girlfriend ko talaga. Tapos minamanipulate nila yung babae, pinaupo nila doon sa isang tabi. Pinaupo nila, nakapaligid sila na marami. Sinabi, kapatid, ito talaga ang iyong boyfriend. Wala ka na magagawa kasi ito talaga ang boyfriend mo. Iyan ang nakatakda talaga sa Panginoon at pinananalangin ka na nandyan. That is manipulation. That is manipulation na ang tao ilalagay mo doon sa alanganin. Tapos sasabihin mo wala ka nang magawa. Boyfriend mo talaga yan kasi pinapanalangin kaya ganun. Ganon din sa atin minsan sa ating anxiousness. Merong isang tao si Charles Finney, sabi na ilalagay mo doon sa isang tao yung mga bago na malapit na ma-born again. Tapos sabihin mo, ikaw, magsisi ka ng kasalanan. That is manipulation. Hindi mo mababorn again ng isang tao na ganon. Oh? Marami din tayong ibang tao na parang sinasabi doon na prosperity na parang kailangan mo lang ng i-transform mo lang yung mind mo, nayayaman ka, tapos nandoon na yung pera, ganon-ganon. Although meron parang sinabi na renewing of the mind, pero hindi mo magagawa ang tao kasi ang tao doon sila mag-accept kasi pera eh. Pag sinabi mo health, wealth, and prosperity gospel, doon sila, that is manipulation. So, hindi natin nakukuha by manipulating the mind of person na, ikaw kapatid, pinili ka na, or gano'n, or ginawa ka na ng Panginoon, magsisi ka na sa kasalanan. Siyempre, mahihiya yun kasi nandun sa harap ng congregation, na nga naman, bihira lang ang tao magsasabi. Sabi na, sige, i-accept ko si Jesus Christ, but hindi naman talaga siya na born again. Pangalawa, hindi naman by prayers din yan. Pangatlo, hindi rin yan by positive thinking. At ang mahirap din dito, isang ano dito na, this can be done by sacraments. This can be done by sacraments na bibinyagan kita, mapaborn again ka na kasi sabi na, the born of the water and spirit. But the born and water of the spirit is the cleansing of our heart. It is the word, that is the water, the cleansing of the heart doon sa Ephesians 5:23 na the cleansing of the cleanse. Basahin natin sa Ephesians 5:26 para malinaw po yan. Kasi yung debate dito is ano ba yung born, kasi sabi ni Jesus Christ doon sa John 3:5, unless a man is born of water and spirit, cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. So basahin natin itong Ephesians 5:23 kasi ito yung parang 5:23. 5:26, I mean. That he might sanctify, 5:26 sa Ephesians, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle of any such thing, but she should be holy and without blemish. The word, the what is, it means the word of God. You can be born again by the water, by the word of God, and by the Spirit of God. Walang makakapag-born again sa atin except Jesus Christ. So, ngayon, paano ngayon yan? Gagamitin ko yung formula o acronym ni John Piper, APTAT, A-P-T-A-T, APTAT, A-P-T-A-T, sabi na, you have to admit that you can do nothing without God. Sabi nga doon sa John 15 verse 5 na without me you can do nothing. I am the vine, you're the branches. Without me you can do nothing. Number 2, pray. You have to pray to God. You have to pray to God na ibibigyan ka ng illumination. Yun nga, sabi nga, si God talaga magbibigay sa iyo ng illumination and regeneration. Number 3, trust to the specific tailor-made blood-bought promise. May promise ang Panginoon na ikaw ay ililigtas niya, Meron kang responsibility doon to trust that God, to trust that promise. You have to pray, you have to admit na hindi mo kaya ito. You have to pray na i-illuminate ka. You have to trust na totoo yung promise ng God na namatay talaga siya para sa iyong kasalanan. Number 4. Ano yung number 4? You have to act. You have to act. Philippians 2:12-13.
Work out your salvation with fear and trembling. Ha? Sabi nga, you will work out para natin, Brother Carlo, yung ating salvation with fear and trembling. Siyempre, nandoon na yan eh. You have to work out. Hindi natin tatrabahuin na kukunin pa natin. Ipapalabas na lang natin. Work out your salvation with fear and trembling. Because it is, kung babasahin natin 13, because it is God who is in you, both to will and to do. Both to will and to do according to his both to will and to do according to do his good pleasure, no? For it is God who works in you both to will and to do in his good pleasure. So work out your salvation and with fear and trembling. Palabasin mo na yung salvation with work. That is sanctification. Katulad nga na sinabi ko doon sa 1 Peter na add to your faith virtue, to your virtue knowledge, to your knowledge perseverance, to your perseverance godliness, to your godliness brotherly kindness, to your brotherly kindness love, no? Kailangan i-work out mo yan. That is already in you. Work, ipapalabas mo lang with fear and trembling because it is God who work in you both to will and to do for his good pleasure. So work out mo yan. And number 5, thank God for his goodness and his provision. So ulitin ko, up top, A, admit that you cannot do it. You have to rely, you're a sinner, you cannot do it. You cannot regenerate yourself, you cannot born again yourself. Admit that you cannot do it. You have, pag wala ang Holy Spirit sa'yo, ang asahan mo lang, wrath and judgment of God. Mahaba-haba to, pero ayaw ko na ipakal. Wrath and judgment naman ang God, without the Holy Spirit in you. Number 2, you have to pray. You have the obligation to pray. No? You have the obligation to pray. Then number 3, kailangan mo malaman, you have to trust on the promise of God that Jesus Christ died for your sin. No? Sabi, but God demonstrates His love while we were yet sinners, Christ died for us. That is Romans 5:8. Number 4, act on it. Kung malalaman mo ngayon, dapat kailangan mo i-act on it. Work out your salvation with prayer and prayer. Number 5, if you have now the wisdom from God, you have to thank God for the provision. So, bilang pagtatapos mo, no? Tayo naghahanap ng wisdom. Tayo naghahanap ng wisdom, lalo na sa crisis na to. Marami po siguro nakikinig sa akin, ano ba yung sinabi ni Brother Carlo doon? Wala naman ako nakukuha doon. Wisdom. No? Wisdom. Mga kapatid, mga nakikinig po, ang wisdom sa atin ay kailangan natin maintindihan ang wisdom from God. God promised salvation for us. If we repent and believe in Jesus Christ, our Lord and Savior, we believe that He worked for our salvation. He has a perfect life. He followed all the laws of God so that He have the perfect righteousness that is acceptable to God. You have to accept or believe on that. You have to believe that Jesus Christ is truly man and truly God. That is the promise. He died for your sins, no? Isa lamang ang nasasabi ko lang sa inyo dito. He promised peace. Sabi, dito tayo magtatapos. Sa Philippians 4:6-7, sabi lang, dapat ito i-highlight na natin ito sa ating mga Bible. Be anxious, no, for nothing, but in everything, by prayer, supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, so that the peace that surpasses all understanding will guide your heart, no? Will guide your heart and mind through Jesus Christ. Mga kapatid, if you have this wisdom, if you have peace of God that surpasses understanding, if you believe in Jesus Christ, all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. That is the only thing na hindi tayo matataranta sa mundong ito pag mayroon tayong peace of God that surpasses understanding. Everything will fall into its places, no?
Kasi alam po natin na hindi na tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. So, in summary, kailangan natin maniniwala na bilang isang tagapagsinta, hindi tayo magaling, no? Hindi tayo magaling na kaya nating bulahin ang mga tao. We have to preach na kailangan natin na maliwanagan sila by the Holy Spirit. We pray for you. Ikaw nakikinig ka, I pray for you. Kung ikaw wala pa sa Panginoon, na God will illuminate your mind. You will know that you're a sinner. You will go to hell without Jesus Christ. If you don't believe in Jesus Christ, you will not repent from your sin. You will go to hell. No? I pray that you will be illuminated in that at maintindihan mo ng wisdom which was a mystery which is now revealed in us. Sa mga nakakaunawa po at doon din sa mga gustong magsisi at ma-illuminate ng Panginoon, you will have the peace of God that surpasses understanding. You have to believe on that, no? You have to believe on that. Kasi sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, if you cannot trust your temporal things to God, which is very sovereign, how can you trust your eternal things to God, no? Kailangan natin i-trust in all things. We have to trust in God. So, what is the wisdom? The wisdom that will come from God. The wisdom that will give us peace that surpasses all understanding. You have to believe God, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin, Lord, na hindi po sa aming sariling katalinuhan kung kami ay nagsishare ng iyong gospel, ng iyong kaligtasan, na mabuborn again po, Lord, ang mga tao ma-rejuvenate, ma-illuminate ang kanilang pag-isip dahil sa iyong banal na salita, ang iyong Holy Spirit na magbabago sa kanilang isipan. Lord, i-bless mo po, Lord, ang makinig nito, Lord. Babago po, Lord, ang aming isipan upang maintindihan ni Lord ang iyong kabutihan sa amin, Lord. Salamat po, Lord. Salamat sa kabutihan na binigay mo sa amin. Salamat po, Lord, na binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa sakripisyo na binigay mo sa amin, na ikaw na tunay na Diyos na nagkatawang tao para sa amin upang iligtas po kami, Lord. Salamat, salamat, salamat sa lahat ng bagay. Salamat sa lahat ng blessings, temporal and spiritual things. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. God bless po, mga kapatid.